Manila ang naitala ngayong Lunes at dahil sa mainit na panahon, apektado na rin ang kalusugan ng ilang bata. Sa Bulacan naman, bukod sa init ng panahon, problema rin ng ilang residente ang kawalan ng tubig. Narito po ang report. Ikinaiinit ng ulo ngayon ng mga residente sa ilang lugar sa Malolos, Santa Maria, Baliwag, Bulacan at Hagonoy, Bulacan ang madalas nakawalan ng tubig gripo. At kung meron man, napakahina nga po doon lang. Kung minsan wala pang patak, yung papatak-patak lang. Kumuha lang kami doon sa gripo, kaya yung mga padligsa namin dito lang sa balong. Sa haba ng tag-init, naapektuhan na lahat ng mga deep well. Kailan niyo po nagsimulang maranasan yun? 2 weeks ago, nararanasan na namin yung biglang pagbaba ng water level. ang solusyon ng Water District, magpalit ng mas malaking bomba upang maiayos ang supply ng tubig doon. Gayun din ang pagtatanim ng mga puno. Matinding init din ang iniinda ng mga taga Metro Manila. At kanina nga, pumalo sa 36.6 degrees Celsius ang temperatura. Pinakamataas daw yan sa taong ito. Pero dahil sa humidity o alinsangan ng panahon, ayon sa Pag-asa, mas mainit pa raw ang nararamdaman ng ating katawan, mula 40 hanggang 41 degrees Celsius. Ang nagagawa ng relative humidity sa body, hindi kaagad lumalabas yung pawis natin. So, di ba, ang pawis natin is yun yung pinakakulant ng katawan. Ano? Pag lumabas ang pawis, tatanggal na yung init sa katawan natin. Pero pag mataas ang relative humidity, nasusuppress yung paglabas ng pawis. So, ang napi-feel natin sa katawan natin, patay nilalagnat. Apektado lalo ang mga bata tulad ni Shanaya. Nawa-epek ang magdamagang paggamit ng ventilador. Napansin din daw nilang madalas sipunin ng anak. Hindi siya makatulog pag nasa loob. Nilalabas ko siya. Sa labas kami hanggang makatulog siya. Din pinapasok ko. So ano, madaling araw? Oo, mga... mahirap siya makatulog. Sobrang init kasi pinapawisan siya. Uso rin ang dehydration, kaya bantayan ang mga senyales nito. Kabilang ang panghihina ng katawan, hirap sa pagtulog, kawalan ng ganang kumain, panunuyo ng bibig at di madalas na pag-ihi. Tingnan mo kung umiiyak, wala nang tears, hindi na lumalabas yung tears niya. Kahit ilang bottles ng binigay mong gatas, hindi na umiihi. Signs of dehydration yan. Para iwas dehydration ng bata, paliguan sila 3 beses isang araw. Punasan ng basang tuwalya para malamigan ng katawan. Painumin ng maraming tubig, pakainin ng prutas tulad ng pakwan at dalandan, at huwag masyadong ibilad sa initan. Para sa Saksi, Steve Dalisa, nag-uulat. Isang pagawaan ng inilalakong sorbetes ang inspeksyon ng Manila Health Department. At sa unang tingin pa lang, bagsak na ito dahil ang pagawaan ng dirty ice cream literal na dirty. Narito po ang report. Dahil mura patok na pampalamig ngayong tag-init ang mga inilalakong sorbetes o dirty ice cream. Pero konting ingat lang dahil posibleng ang ice cream na inyong nabili ay literal na dirty. Tulad na lamang ng binisita ng Manila Health Sanitation, ang Marilyn's Ice Cream na matatagpuan sa Craig Street sa Espanya. Pasensya na po kayo, nakagambala kami pero kinakailangan po namin gawin to kinakailangan tumugon kami doon sa isang complaint. Pwede po ba kami makapag-inspeksyon? Ha? Okay, mga sanidad po kami ng lungsod ng Maynila, ha? Ang kwartong ito na puro kalawang nanganggi sa sandamakmal na ipis pa ang gumagapang sa pader, mismong paggawa na pala ng sorbetes. Ito, may mga dumi-dumi dito, lalo na doon sa mixing chamber ninyo. Ayan, may kalawang. Ayun, doon. Ayan, ang dami, Ang mismong ice cream mixer naman, napakarumi na. May upos pa ng sigarilyo. Ang sahig sa paggawaan, binabaha. Para humupa ang tubig, nililimas lamang ito gamit ang dustpan at tinatapon ang baha sa butas malapit sa ice cream mixer. So dapat yung mga basic magawa na natin. Kasi ito sa basic, malayong-malayo. Ang basic, naka-tiles, properly graded yung floor. Tapos well-kept yung equipment, malayong-malayo na. Tapos yung ating mga gumagawa, dapat improper attire. Huwag mong pababayaan na yan ay nakasando o kaya walang damit. Dapat may mga shirt. Hindi naman siya maganda-maganda, basta may shirt, may manggas, no? Tapos naka-boots. Tapos, importante, naka-hairnet na. Antimano po, pa-actionan ko agad. Okay. Ganun po yan. Kasi, siyempre, una-una sa tao rin. Kawawa rin sila, mawala sila ng hanap buhay. Tama. Ako po. Bibigyan ng 3 linggo ang may-ari ng Marilyn's Ice Cream para ipaayos ang kanilang paggawaan ng sorbetes para hindi tuluyan ipasara ang kanilang negosyo. Para sa Saksi, Haji Rieta, nag-uulat. At sama-sama natin saksihan
Isang lola sa China, pole dancing po ang libangan. Ilang programa at personalidad ng Kapuso Network binigyang pagkilala sa Box Office Entertainment Awards ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation. Balitang hatid, nag-iisang ligo na katotohanan. Kasama sa mga pagiging saksi.